Good day, everyone. We are now on the first episode of Kamusta Nars 2024. Kamusta Nars is Health Carousel's initiative to get in touch with their deployed nurses. And in this episode, we will feature a deployed RN last 2022. I am your host, Paul, and together with me is Miss Lisa. Miss Lisa, kindly introduce our guest for today. Okay, good morning, everyone. So we will be interviewing Eric. Eric was deployed last May 18, 2022 in Iowa Methodist Medical Center. So in this episode, Eric, of course, we will get to know you better as you share your inspiring journey towards a successful transition in the US. Okay, so first, of course, we wanted to know more about your US transition. So your orientation, your arrival in the US, how was it in the first 3 months? And of course, regarding the apartments, the car. So what can you share with our candidates who are still going through the process in achieving their American? Pagdating ko dito sa US, sinundo agad ako ng namin, yung mga taga-Health Carousel, no? Tapos ang masasabi ko lang, number one is parang pampered talaga kami dito ng Health Carousel. Well, yung flight, ewan ko kung ilang oras ba yun, basta mahaba. Siguro mga 18 hours from Manila to Japan, then from Japan to O'Hare, tapos from O'Hare papunta dito sa Des Moines. Tapos yun, sinundo kami ni Hunter. Tapos dinala kami sa hotel. Nagstay ako sa hotel for 9 days. But before that, yung apartment ko, may nag-contact na sa akin na taga Health Carousel din, yung tawag doon nila, yung Arrival Ambassador. Arrival Ambassador. So, before ako dumating dito sa Des Moines, in-add niya na ako sa Facebook. Tapos nag-start na siya maghanap para sa akin ng hospital, ng apartment. Sabi ko yung malapit lang sa hospital. Kasi my plan was di muna ako magbili ng sasakyan. So, yun nga, nakahanap yung ambassador ko ng apartment, which is like 10-minute walk going to the hospital that I'm currently working. But before that, hindi namin nalaman na yung hospital ko pala supposedly is sa kabila. So, nung nalaman ko na malayo pala yung yung hospital ko for my apartment, sinabi ko sa IES ko na malayo pala yung apartment ko sa hospital ko. Tapos yun nga, sabi ko wala akong sasakyan, di pa ako bibili kasi gusto ko muna mag-ipon. Tapos yung pocket money kung dala that time is like $2,000. Yeah. So immediately ginawa ng Health Carousel ng paraan para mailipat ako dito sa Methodist downtown, kung saan sa tawid lang ng apartment ko. At ang bilis lang. Bigla akong nakatanggap ng email from the nurse manager sa paglilipatan kong unit. Tapos, dumating ako dito May 18, yung tumulong sa akin sa pag-process ng bank. Pagdating dito, first day sa hotel, pahinga. Pagka second day, process ng bank, medical. Yung tumulong sa akin, yung si Hunter. Nakalimutan ko kung ano yung tawag sa kanya. Hunter Showalter. He is your arrival coordinator. Arrival coordinator. So yun, tinulungan niya kami sa lahat ng mga kailangan namin dito sa bank. Nag-open kami ng savings account, nag-open kami ng
Checking. checking account. Then after that, inorient niya kami sa lugar, which is also what's my ambassador is doing, si Santi. Siya rin yung nag-orient sa amin dito sa lugar. Tinuro niya sa amin kung saan bibili ng mga uniform, kung saan kami mag-work, kung saan yung mga bus stop. Parang pinamiliarize niya kami sa lugar. Tapos, yun nga, pampered nga talaga kami ng health carousel. Tapos pinapakain kami, ganon. Pagkatapos niyan, nagstay ako sa hotel for 9 days. Yung binigay sa amin ng health carousel is good for 10 days. Pero yung nagamit ko is 9 days. Pero kung minsan yung iba, shorter lang. Like minsan yung iba 3 days lang. Yung stay sa hotel. Pero kasi yung sa akin, yung apartment na paglilipatan ko dito is nire-repair pa. Kasi kakaalis lang ng dating umuupa. So yun, nagstay ako sa hotel for 9 days, which is relaxing din. Then, nag-start ako sa work. First day ko was June. Lumipat ako dito sa hotel after 9 days. Yeah, nag-start ako sa unit is June 6, I think. Tapos yun, yung unit ko is medical surgical, bariatric surgery, and telemetry, and also the step down of the hospital. So, specialized sa gastro. Tapos, pagdating ko ng May, start ako sa hospital ng June. Tapos pangarap ko kasing maging sundalo ever since. Pumunta agad ako sa recruitment office. Hindi mo na ako nagsabi kahit kanino, kahit sa pamilya ko. Pumunta ako sa recruitment office mga August. Tapos yun nga, sabi nila sa akin, hindi pa daw ako makakapasok as nurse because being a nurse in the military is you'll be an officer. So I can't be an officer not unless I'm going to be a citizen. Yun. Tapos sabi ko, sige, maghintayin lang muna ako ng mga 4 years bago maging citizen. Parang ganon. Tapos work ulit sa hospital. Well, continuous naman yung work sa hospital. Managers ko, ang babait din. Pero all throughout my career here, my nursing career here in the United States, the one that's like backing me up is health carousel. Kung ano yung problema ko, kung ano yung mga kailangan kong gawin, kung ano yung mga concerns ko, yung kinokontak ko talaga yung IES ko, which is Monica. When it comes to pay, when it comes to benefits, I don't wanna mention other agencies, but I have friends from other agencies who's telling me that pagdating nila dito sa US, yung 401k nila will be starting after a year of working. So, yan yung pinagkaiba ng health carousel at ng ibang agency. It's because sa health carousel, upon starting, yung 401k mo is mag-start rin. Tapos, sasabihan ka rin ng health carousel kung ano yung kailangan mong insurance, sa health insurance, which is UHC, United Healthcare. So ako yung ginawa ko is standard lang. Kasi kung premium, para yan sa mga like mga sakitin na ba? Like siguro mga pag 50 ka na gano'n. So far parang matibay pa naman. So standard lang yung kinuha ko. Tapos yung phone plan, yung kinuha ko is yung yung SIM card. Kasi may phone pa naman ako na binili ko from Saudi Arabia.
So sabi ko pwede ko pang magamit. Kasi yung plan ko is magtipid muna na magtipid. Kasi yung baon ko, $2,000 lang. Yun nga. Tapos nalaman ko yung taga-health carousel din dito na kasama ko. Na same lang kami ng building dito sa apartment. Sabi niya, ako nga dumating dito, $500 lang yung dala ko. May dala pa akong commitments. Kung survive mo, masusurvive ko rin. Ayun. Tapos yung sahod is weekly. Yan naman yung pinagkaiba natin sa ibang agency. Kasi yung ibang agency, bi-weekly yung sa kanila. Sa atin, every week, every Saturday, pumapasok yung sahod natin, which is also good. Because you can like easily manage your finances. Tapos yun, bumili ako ng sasakyan ko October, same year na dumating ako dito. So siguro dumating ako May. So 5 months after akong dumating dito, saka ako bumili ng sasakyan. Yung una, yung ginawa ko is nag-order ako ng Toyota RAV4 dito sa Des Moines. Kasi yan lang yung pinagpipilian ko, yung Toyota or Honda. It's because gusto ko long term. So okay yung mga ganyang sasakyan. Pero yung problema that time is may shortage ng sasakyan dito. So umabot sa 6 months yung hintay ko. Ay hindi, umabot pala sa 4 months. 4 months yung hintay ko. Wala pa rin. So wala pa rin yung sasakyan ko. So yung ginawa ko is nung bumisita dito yung kapatid ko, pumunta kami ng Chicago, tapos yung kaibigan niya nagsabi na ako, gusto mo may sasakyan ka na bukas, kasi may kakilala siyang nagdinegosyo na manager ng mga nagbebenta ng second hand na sasakyan. So pinakita sa akin yung RAV4 2019 limited edition adventure. Yung mileage is 25,000 lang, so parang brake-in lang, tapos sobrang ganda pa, parang bago din. Ayun, kinancel ko yung in-order kong Toyota, ni-refund nila ako, tapos kinuha ko yun from Chicago, dinala ko lang dito sa Des Moines. Yung kagandahan dito sa US is, yun nga sabi nila, land of the free, home of the brave. So, kahit nag-order ako ng sasakyan, tapos hindi dumating sa expected na date na gusto ko, pag sinabi mong i-cancel mo yan, kahit dumating pa yung sasakyan dito, pag sinabi mong ayaw ko na, wala sila, pagbibigyan ka. So, cancel agad, refund ako. Tapos, yun nga, yung talking about 401k, para sa like brief idea lang kung ano yung 401k. Yung 401k is yan yung retirement natin. Tapos yung health carousel, yung kagandahan dyan is every sahod, pwede mo ma-adjust yung contribution mo. Tapos yung health carousel, yung minamatch ng health carousel is maximum is 6%. 6%. So kung ako minsan, like for example, pag marami yung overtime, ginagawa kong 10%, 11%, 15%, depende sa overtime. So kasi yung tax dito is bracketing. So kung marami kang overtime, pag tumaas konti yung sahod mo sa bracket na tataas yung tax mo, so yung gagawin mo na lang is ilaglag mo sa 401k mo para yung tax mo hindi tataas. Yung ginagawa ko yung kinuha ko is meron niyang pre-tax tsaka post-tax. Yan yung IRA. So yung kinuha ko yung pre-tax. Tapos yun nga, yung dyan ko nilalagay lahat. Pag mag-retire ka bandang huli, tapos kukunin mo yung pera mo dyan, saka pagkuha mo ng pera mo, saka kanila ita-tax. Pero kung post-tax, like for example, yung IRA, yung nilagay mo dyan na pera, taxed na yan. So bandang huli, kung kukunin mo yung pera na yan,
hindi ka na nila itatax kasi nabayaran mo na yung tax na yan. So, maraming options dito sa US. Eric, just a question. You work sa Saudi while ongoing yung application mo sa US. So, ano yung nakikita mong advantage of having bedside work before going to the US for the transition? Yeah. So, kumuha ako ng NCLEX 2017, apply ako sa Health Carousel 2018, March. But during that time, there's a recession. So, yung ginawa ko is I applied to National Guard Health Affairs, going to Riyadh. Yung advantage talaga sa having a bedside experience is well, in every setting it's different in every setting. Even in different hospitals, even back in the Philippines, pag dito ko nag-work sa ganitong hospital, then transfer ka sa isang hospital, there are different protocols. Pero yung advantage na dyan is pag sumampa ka dito sa hospital, pag marami kang bedside experiences, yung confidence mo hindi ganun kababa. Parang you have the guts. Yeah, you have the guts to mitigate some of the errors, na mga konting errors na nangyayari sa unit. Kasi minsan it's inevitable, like may mga konting hindi perfect yung yung hindi 100% perfect yung healthcare around the world eh. So mga konting lapses na hindi naman life-threatening sa pasyente. You're still that doesn't mean you're not a safe and effective nurse. So yung advantage dyan, yung confidence mo hindi ganun kababa, yung mga IV insertion mo medyo okay na, medyo alam mo na kung paano maparamdam sa pasyente na she is safe while you're inserting the IV, na kahit hindi mo ma-hit, alam mo yung ginagawa mo, but it just happens, it is what it is, something like that. Tapos yung time management mo pag may bedside experience ka. Before in Saudi Arabia, I worked in adult medical cardiology. So yung pasyente ko doon is HDU. So yung pasyente ko doon is 3 patients per nurse. Pero yung pinagkaiba lang dito sa US tsaka doon sa Saudi, parang yung workload ng pasyente is medyo marami compared dito. Kasi doon, if you're going to send the patient to other departments like X-ray, CAT scan, IR, you're the one who's going to push the patient, and you'll be the one to escort the patient. Pero dito, meron kaming transport, meron kaming techs. Doon kasi yung tech, yung role ng tech doon is mainly for supplies. Tapos kung may time siya, pwede siyang mag-assist sa amin. Pero dito, in every patient, may techs talaga, tsaka may nurses. Pero it's because na grabe yung shortage dito ng mga nurses tsaka ng mga techs. Kung minsan na short staff din kami. Pero makaka-cope ka. It's because parang bihasa ka na sa bedside. Yun nga sa time management mo. Dapat yung patient ratio ng medical surgical is 1:5, 1 nurse is to 5 patients. Pero kung minsan, lalo na pag may mag-call in, nag 1:7 kami, 1:6. So, loaded talaga. Yung kagandahan din is, dito sa US, yung bayad is per hour. Tsaka yung kahit lahat ng ginagawa mo dito sa US, education, meeting sa unit,
pag mag-clock in, automatic may bayad yan. Ayun. Tama. So, kumusta yung naging orientation period mo? Since nagkaroon ka ng experience sa Saudi, so hindi ka nahirapan mag-adjust during the orientation? Nakatulong yung experience mo? Yung experience ko kasi sa Saudi, yung technology-wise, yung technology dun sa Saudi at saka dito, parang almost, I can say almost 90% same. Dun sa National Guard na pinagtatrabahuan ko, yung mga equipments like the POC, Omnicell, they're the same, pero yung computer system, yung dyan ako nag-adjust sa computer kasi alam naman ano na tayo, 35, so medyo Bata pa. pero hindi tayo ganoon ka-techy compared sa mga bata dito. Kasi ngayon, kung may Tinder na dati, Flame Scandal lang yung nabutan ko dyan talaga ako nag-adjust sa computer. Kasi yung ginagamit namin na system doon sa Saudi is Best Care tsaka ICA. Yan yung IntelliSpace Critical Care Anesthesia. Dito, Epic yung ginagamit. Sa buong United States, ata Epic yung ginagamit. So, yung kagandahan sa system ng US is like, for example, nag-work ka na dito as a nurse, tapos na parang nakapa mo na yung Epic. Pag lumipat ka sa ibang hospital, Epic pa rin yung gamit. So, medyo okay na. Yung orientation ko is like 1 week. 1 week lang. Okay, that's good. Kasi yung iba tumatagal lang parang 4 weeks 6 weeks, ganun. So sa'yo 1 week lang yung naging orientation mo. Oh, wait. Wow. Ilang shifts nga yun? 6 shifts, so 2 weeks. 2 weeks. So 6 days. At least ano pa rin, less than 6 weeks. All right. So, syempre, nung nag-start ka nung June, dumating ka dyan, di ba? So, nung first holiday mo, which is 4th of July. So, kumusta naman yung experience ng 4th of July? Yung 4th of July ko is wala ako dito kasi yung mga ibang taga-National Guard na kabarkada ko nandito na rin sa US. So, doon ako sa New York pumunta. Nag-gathering kayo doon? Doon ako nag-celebrate. Yan yung kagandahan din dito sa US is yung work mo is 36 hours per week. Merong iba yung mga travel nurses na yung kontrata nila is 48 hours per week. So sa Health Carousel, 36 hours per week. Yan yung minimum. Then you will have, pwede mong gawin na 3 shifts yan So night shift. So, pwede mong gawin na 3 araw ko trabaho, tapos 4 na araw kang off. Tapos yun, lumipad ako sa New York for 4 days. For 4 days. Hindi ko ginamit yung PTO ko. Meron pa kaming PTO. So, iba pa yan. So, yung paid time off, yan yung, like for example, parang vacation leave. Pang vacation leave. Like for example, uwi ka ng Pinas, bakasyon ka for 1 month. So, kung gagamitin mo yung PTO mo per week, parang yung computation ko per week is 36 hours per week. So, babakasyon ako ng 3 weeks. So, 36 hours yung kukunin ko sa PTO ko. Nag-accumulate din yan Nag-accumulate din yan yung PTO mo every work mo. Which is okay. At naubos ko yung PTO ko nung pumasok ako sa army. 7 months akong nawala. 7 months akong nawala sa unit. 1 year ako nag-work sa unit. Tapos lipad ako sa Fort Sill. Doon ako nag-training ng combat training ko. Tapos for 3 months. Tapos lipad ako sa Fort Sam Houston sa Texas. Doon ako nag-training ng combat medic ko doon na yung AIT ko, yung Advanced Individual Training. So, stay ako doon for 4 months. So, all in all, 7 months. Tapos pagbalik ko dito, nag-orient ulit ako sa unit kasi 7 months akong nawala. So, binigyan nila ulit ako ng 3 shifts na orientation muna. Tapos nag-medical, everything, medical. Pero,
yung kagandahan dyan is while nasa training ako, yung health carousel, hindi pa rin ako pinapabayaan. Kumbaga like, kinakamusta ako, bigyan mo kami ng update, tapos kasi I also want to make sure na after ng training ko sa army, babalik pa rin ako sa work. May babalikan ka pa. May babalikan. So yun, after ng parang 2 weeks before ako matapos ng training, yun, prepare na ng health carousel yung mga kailangan gawin, yung medical ko, nag-medical ulit ako, kung may baliba. Pero Eric, okay naman. how was your experience during your military training? Grabe. As in, hindi mo talaga makakalimutan. Kumbaga, yung akala ko na, kaya sabi ko parang confident ako. Sabi ko, kaya ko to. Kasi, kung kaya nga ng iba, kaya ko rin. Marami na akong pinagdaanan sa buhay. Pero parang pagpasok ko doon, parang yung pinagdaanan ko sa buhay, parang bitin pa. Parang ganun. Tapos, yung kaya nag-rush ako pasok sa army, ang age limit hanggang 34. So, I was 34 last year. Pag first day pa lang, mararamdaman mo na talaga yung bigat ng army. Pagbaba mo pa lang sa bus, this is the real deal. So yun, walang cellphone, walang lahat, sulat lang. Pero yun, salamat ako kasi pagdating ko dito may trabaho ulit ako. At sinave talaga yung spot ko. Kumbaga, kung anong unit ako nagtatrabaho dati, yan pa rin yung hanggang ngayon. Kumbaga, hinintay talaga nila ako. Yes. Hinintay na kung buhay pa. Kung buhay pa naman. Okay, Pero so, grabe yung sa army, ang advantage naman sa army is nag-citizen agad ako. I've been here for like a year, 1 year and 8 months. So, yung army yung nag-process ng citizenship. So may advantage pag sasali ka kagad sa army. So malilesen yung waiting time mo for citizenship. Yep, kasi the reason why I can't join the nurse corps is because hindi ako citizen. So yung ginawa ng army is pag-join ko as enlisted. So yung ginawa ng army, in-expedite yung citizenship ko. And naging citizen ako last January. Yep, This year? This year. Congratulations. So you already have your US passport na. Hindi pa. Nag-apply pa lang ako. Nag-apply pa lang. Nag-apply pa lang ako. So yun, after nun, yung hinahanap naman ng military for me to be an officer is education stateside. So it's because I'm a foreign graduate. So what I'm doing right now is nagpa-process ako ng school ko dito sa Chamberlain University sa Chicago. So na-interview na ako 2 weeks ago. I'm going to pursue the family nurse practitioner. Okay. So yung family nurse practitioner is like parang equivalent ng PA, physician assistant, which is like have a broader scope of practice compared to just being a BSN RN. Meron pala ditong RN na hindi pa BSN. Kumbaga meron ditong LPN. License practitioner, LPN. License practical nurse. Tapos merong RN na BSN. Tapos yun merong nurse practitioner. So yung nurse practitioner pwede ka nang mag-prescribe ng gamot. Parang yung mako-compare mo sa mga residente nating doktor dyan sa Pilipinas, yung role ng nurse practitioner. Yan. Okay, that's good. So, 2 years and a half yan na school. Tapos may clinical. 2 years and a half school, clinicals, everything. Tinitake advantage ko na rin kasi sagot ng army yung pag-aaral. Okay, that's good. Ano yung position na bibigay sa'yo? For what I know, parang pag army nurse ka, second lieutenant yata if I'm not mistaken. Ganun din ba dyan? If you're a fresh graduate, you'll be a second lieutenant. But
if ever, yung sabi sa akin ng Lieutenant Colonel, submit mo lahat ng resume mo, work experience, everything, education. So if I become a nurse practitioner, may possibility na I could jump up to a captain. Ah, wow. So, Mas mataas. mas mataas. So like second lieutenant, first lieutenant, then captain. Captain. Like parang automatic yan eh kasi like if you enlist, start ka sa private first class, then specialist. So pag officer naman, start ka sa second lieutenant, first lieutenant, then captain. Na hindi ka dadaan sa board, Oo. sa board ng like interview and everything. Pero pag nurse practitioner ka, you can jump like pagpasok mo, captain ka agad. Kasi ako, pagpasok ko sa army, it's because I'm BSNRN. Instead of going through private first class, naging specialist agad ako, which is the highest rank sa pagpasok mo sa training sa enlisted. Tapos yung pagpasok mo naman sa training sa officer, yung highest rank is the captain. Captain. Na sa training, sa trade doctor environment. Yep. Alright, so Eric, papunta naman tayo sa mga vacation. So na-pension mo na nagpi-PTO ka. So ilan na yung state na nabisita mo since dumating ka dyan? Ako, ang dami na. Kasi ang kagandahan din dito is pwede kang mag-drive na sa mga other states. Interstate. Interstate lang. Tapos, pero kung medyo malayo na mag-aeroplano ka, you still have your work to yung inaalala mo. So, yun nga. Nakapunta ako magkakatabi dyan eh. Iowa, you have Illinois. Chicago, Illinois. Kapunta rin ako ng Kansas City, Minnesota. Nakapunta ako ng California, sa kapatid ko sa San Diego, and California is one of the best. Tapos, nakapunta rin ako New York, yun nga. New York. So, alright, so Eric, punta naman tayo sa sige, ito pala. Ito pala, yung also, yung sa transition is mag-a-adjust. Kasi nung nag-Saudi ako, nag-a-adjust yung ears ko tsaka yung dila ko sa language. Kasi, syempre, Ilonggo, Tagalog, yan lang, tsaka English, yan lang yung alam ko. Pagdating doon sa National Guard, 42 nationalities yung may empleyado doon. So, you need to speak Arabic, you need to speak English, you need to speak Tagalog, tapos may mga Ilonggo din. Tapos, kasi iba-iba yung accent. So, yung ears mo mag-adjust din sa iba-ibang accent, like Chinese, Malaysian, something like that, Indian. So, iba-iba yung mga pronunciation nila na, iba yung tono nila eh. Pagdating dito sa US, iba na naman yung tono dito ng mga Amerikano. So nag-adjust na naman yung ears ko tsaka yung dila ko sa communication. Yeah, communication is very important as well sa trabaho. Of course, nung nag-travel ka going to the US, what are the essentials, yung mga kailangan dalhin in preparation sa mga magta-travel sa US? So ano yung mga advice mo na kailangan nilang dalhin? Well, after ng interview, pag nabigay na sa inyo yung packet, dumaan muna kayo sa office dyan. Tapos, yan din yung kagandahan is ina-assist ka talaga ng health carousel from Philippines to US eh. So, pag mabigay na yung packet sa inyo, yung parang brown, ingatan niyo yan, huwag niyong buksan. Tapos make sure lahat ng mga IDs niyo dala nyo. Dala rin kayo. Nagdala ako ng mga emergency medications like mga Biogesic. Biogesic, Nusep. Tapos kung may high blood kayo, magdala kayo ng clonidine. Ganon. Anti-allergy. Yan. Tapos kung depende kung ano yung dating nyo dito at kung saang state nyo. So ako, dating ko dito is medyo malamig. So nagdala talaga ako ng mga winter clothes. Tapos actually konti lang yung mga dala kong damit because yung bala ko is mamimili rin ako ng damit dito. Dyan ka nabibili.
dito sa US, once mag-start ka ng magtrabaho as a nurse, yung sahod mo kasi parang above average ka dito. Parang you earn twice as much as a normal uh, employee dito. Dagdag ko pa when it comes to sahod. And ayaw ko na rin magsabi kung ano yung ibang agency. Pero yung Health Carousel talaga yung isa sa mataas. Yes. Nagbibigay ng sahod. Kasi kahit yung mga local na travelers dito, parang medyo sahod namin konti. Parang ganun. Tapos kahit sa ibang agency, abansi talaga yung Health Carousel sa benefits, saka sa sahod. Tsaka sa pampering. Yes, thank you for that compliment, Eric. And I'm sure for those candidates that are aspiring to be there on your place, then eventually once they completed the application, hopefully marami silang matutunan sa mga na-share mo. And of course, syempre, Health Carousel is also grateful to be one that helped you achieve your American dream. And thank you then for keeping in touch with me. And yun, syempre Ilonggo, di ba? Iba Ilonggo. talaga pag Ilonggo. Let's go to the final words, Eric. So, how did your life change upon living your life in the US? Malaki talaga yung yung pagbabago kasi dito compared to other countries, dito mataas yung paningin nila sa RN, especially if you have your BSN. Nung dumating ako sa immigration sa O'Hare, yung point of entry ko, tinanong ako, what's your job? Sabi ko, I'm a nurse. Connect yung documents. Tapos tinatakan. Tapos yung visa ko, yan daw yung mag-serve na green card ko while hinihintay ko yung green card ko na yung actual na green card ko. So yun, pagbigay sa akin ng immigration officer, sinabihan niya lang ako na welcome. Ganun. Tapos pagdating ko dito after 14 days, natanggap ko yung green card, yung social security number ko, social security number, then yung green card. Yeah. Okay. So Eric, any words of advice that you would like to end on? Ano yung gusto mong sabihin sa mga kapwa mo RNs na naghihintay pa rin hanggang ngayon na ma-achieve yung American dream nila? Masasabi ko lang yung paghihintay talaga hindi madali kasi ako matagal akong naghintay. Yung ibang kakilala ko mas matagal pa. Pero worth it talaga yung paghihintay natin sa pagpunta dito sa US. And nag-stay ako sa Health Carousel, it's because I feel secured. Like maraming nangyari sa akin dito na tinulungan talaga ako ng Health Carousel. Yung ibang nangyari, hindi ko mai-disclose, pero maraming nangyari sa akin dito na prinotektahan talaga ako ng, not work-related, but in my personal life. So, inalagaan talaga ako ng Health Carousel. Tapos, yun nga, my reason for like staying here sa Health Carousel is, of course, I want to like contribute to this what do you call this process, like kung sino yung parang feeling ko na kakatulong rin ako sa mga nurses na gusto rin pumunta dito by staying here sa Health Carousel. It's because kung wala yung Health Carousel, wala ako dito. So tinulungan ako ng Health Carousel na makapunta dito. So gusto kong makontinue ng Health Carousel yung mga ginagawa nila. Maghintay lang sila kasi darating talaga. Darating yan. In God's perfect time. Yeah, in God's perfect time. Ang dami kong struggle sa paghihintay. May mga times na minsan na-stress na ako. Pero it is what it is. Darating din yan. All right. So Eric, thank you so much for your time, and of course, hopefully, you will be
ano na lang, parang 1 year na lang tapos mo na yung contract mo, and we hope na ma-absorb ka sa facility mo kung saan ka nagtatrabaho ngayon. Hindi, ano pa ako, 2 years ata. Kasi nag-army ka, nag-serve. Oo, nag-army ako. So, I still have 2 years more. But it's okay. Yes, and we wish you luck and success on your journey. And of course, syempre, yung mga gusto mo pang ma-achieve, like yung pag-join sa military, to be as a captain, di ba? Syempre, I know you want that. And syempre, we value all the insights and information that you share to us today. And I hope all of our aspiring nurses will learn everything from those information that you share. So thank you very much, Eric, for your time. Yeah, thank you, Eric. Welcome, and thank you then for having me. Yes, thank you. So till next And time, Eric, ingat ka dyan. Yes. You enjoy the rest of your weekend. And Thank you, hopefully, we'll see you here ulit sa Philippines during your vacation. Yeah, hopefully next year. Hopefully Yes. next year. See you. Yeah, Bye. see you. See you, Eric. Bye. Thank you. Okay, bye.